Few days ago, ang inyong pastor ay bumisita sa isang lugar, and I was able to see how the Lord is so amazing sa buhay ng mga kapastoran po natin in South Korea. And we witness how the Lord is moving sa mga churches, particularly sa mga pastors. Nakita natin sila on how they really serve the Lord despite of setbacks, despite of church declining ng mga members, kasi nga ang mga kapatiran naman dito, they come and they go. Pero salamat sa Panginoon kasi ang purpose niya, why the Filipino people come to Korea is that for them to be changed not only financially but spiritually. Yung pagpunta po nila dito ay isang panawagan ng isang nagmumula sa ating Panginoon para sa mga tatay, para sa mga nanay, para sa mga breadwinners, that they are called not just to be financially be blessed, but also to become a blessing spiritually for their family. Amen po ba? And nakita natin yan, ang purpose, nag-pray naman tayo, yung pagpunta natin dito, hindi naman yan biglaan lang dahil nagkamali ka doon, kaya nandito ka ngayon. Naniniwala ako na nagkaroon tayo ng desire. Tama ba? You desire to come, and because of that desire, you ask God for intervention. Hindi ko alam kung paano ginawa ng Panginoon, pero naniniwala ako na kinausap natin si Lord. And that's the way kung bakit nag-response ang Panginoon, kasi lumapit tayo sa Kanya. Meron ba yung meron ba yung sa bagay, minsan may mga ganong pagkakataon na ibinibigay na lang ni Lord without hindi mo naman hiningi pero binigay sa'yo. Tama ba? Hindi ka nga nag-pray pero binigay sa'yo. Yun yung pangangailangan mo. Pero alam niyo po, the Lord is so amazing kasi nakita ko sa buhay ng mga kapatiran natin from other churches that marami sa kanila, dahil sa tawag ng pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ayaw man nilang pumunta dito, pero nandito sila because they love their family. Amen po ba? Pero walang aksidente sa Panginoon. Lahat yan ay nakaplano. Alam ng Panginoon. Alam niya kung kailan ka babagsak, alam niya kung kailan ka tatayo, alam niya kung kailan ka pagpapalain, alam niya kung kailan walang pagpapala. Tama ba? Alam niya kung kailan ka magkakasakit. Ikaw nga, hindi mo alam na magkakasakit ka pala. Hindi mo in-expect. Tama, Ate Arlene? Napakasigla ni Ate Arlene. She's serving the Lord. Very energetic naman yung nanay natin na yan, ate natin na yan, Pero hindi niya ina-expect na magkakasakit pala siya. Kaya nga hindi natin siya nakasama ng mga ilang linggo. Pero nakita ko kahit nasa loob siya ng ospital, nagpupuri pa rin sa Panginoon, nakikinig pa rin siya sa Panginoon, and she is always on fire despite of setbacks, despite of sicknesses. Tama ba? Now, today, unang linggo ng Nobyembre, fall season. Sabihin nga natin fall. Sino na dito yung naranasang ma-fall? Naranasan na nating ma-fall. Tama ba? Pag-usapan natin yung salitang yan, maraming ibig sabihin yan. Now, this month of November, ang topic natin, ang series title natin ay pinamagatang Fall to Rise. Okay, ano ba? Napapanahon ba? Kasi fall na eh. 'Di ba? Taglagas. Okay, taglagas. Fall to rise. Yan. Alam nyo, mamaya may kwento ako sa inyo patungkol po sa bakit ako nandito sa, I think marami na sa atin nakakaalam yan kung bakit si Pastor Chris ay nandito sa Korea ngayon. Isa po sa mga ipinagmamalaki ko ay yung kung papaano ako iniangat ng Panginoon. Kung papaano ako itinayo ng Diyos mula sa pagkakalugmok. At wala akong may pagmamalaki kundi yung mga bagay na kung papaano kumilos ang Diyos sa kagaya ko na wala ng pag-asa, pero ginawa ng Panginoon
ng paraan para magkaroon ng pag-asa. Amen po ba? Alam nyo, pag napagod tayo, isa sa mga napatunayan ko, pag physically pagod ka, ang daming pwedeng magbago. Tama ba? Meron kang gustong mangyari sa finances mo, na gusto mong maging stable ka. Hindi lang maging stable, kundi maging talagang sobra-sobra kasi gusto mong makatulong. May mga ganun ba kayong mga desire? Pero minsan hindi na pangyayari. Kasi alam ng Panginoon yung motibo mo eh. Hindi ka makakapagsinungaling. Meron kang desire na tulungan yung ibang tao physically, pero ikaw hindi ka makakilos kasi nirarayuma ka. No? Ina-arthritis ka. Ginagout ka. Okay, meron kang rhinitis, gaya ko. Kanina ang sakit-sakit ng kagabi pa. Pero kanina habang nag-worship ako, nararamdaman ko, biglang nawala. Nawawala yung rhinitis. I mean, alam niyo yung condition ni Pastor. May nagregalo nga sa akin si Sister Marcel at si Brother Jay. Alam niyo yung regalo nila? Nalala niyo kasi nagkaroon tayo ng meeting 2 Sundays ago, ato 3 Sundays ago. And we planned in preparation for our next year vision of multiplication. We talk about, something na makakatulong sa bawat isa, particularly sa inyong pastor. Paano tayo mag-expand? Ano yung mga gagawin natin in our preparation? So kailangan natin magkaroon ng mga leaders, no? Magkaroon tayo ng intentional discipleship, magkaroon tayo ng mas upgraded ways of spiritual discipline, prayers, fasting. Nalala ba ninyo? And then, pinaghahandaan natin kung paano pipiliin ni pastor ang kanyang mga makakasama sa vision. Alam niyo po, habang naghahanda ang inyong pastor at ang daming mga challenges na nangyari itong 2 Sundays ago na to. Grabe, ang kilos talaga. Hindi ko alam kung challenge ng tinetest ako ni Lord o talagang gumagawa ng paraan ng kaaway para ma-distract ako. Pero sabi ng asawa ko, no, alam mo naman yung vision, di ba? Alam mo yung mga gawain sa church. At napakaraming mga lumalago sa simbahan, napakaraming mga nag-step up. Hindi natin ine-expect yan, pero si Lord talagang kumikilos siya. Alam niyo po, na-remind ako na kung meron kang vision na malawak, hindi pwedeng walang gawin ng kaaway. Hindi siya pwedeng manatili lang sa isang lugar at hayaan niya tayong lumalago. Amen ba? Kaya, normal na tayo ay minsan may mga pagbagsak. Dalawang bagay, no? Gawa ng kaaway or test sa'yo ng Panginoon. Tama ba? Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin. Now, today, we're going to talk about fall to rise. Ano ba yung significant o ano ba yung nito? Ano ba yung realities when it comes among Christians? Kapag ba talaga bang bumagsak tayo, wala na bang wala na bang pag-asa para bumangon? Pangalawang tanong, sino ba ang may kakayahan na ibangon tayo mula sa ating mga pagkakabagsak? Nakuha niyo pa? Yung dalawang tanong na yan, nakita ko po sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nung nandito po siya. Maraming beses siyang bumagsak physically. Tama ba? Naalala nyo nung binuhat niya yung cross? And in fact, bago nga may cross, nakipaglaban siya spiritually eh. Saan? Doon sa bundok. At ang laban na ginawa niya doon na hindi labang physical kundi spiritual. To the point na kahit makikita niyo po sa Bible, yung pananalangin ng Panginoong Hesukristo during that time in preparation for what? For the harvest. Magkakaroon kasi ng matinding harvest sa pamamagitan ng kanyang pagdidisciple. Tama ba? Sa pamamagitan ng paghayo ng mga disipulo niya during that time. Pero alam niyo po, kung titignan niyo yung puso ng Panginoon, yun yung pinaka-focus niya at nakita yan ng kaaway. Tama? Nakita ng kaaway na mag-e-expand yung ministry, mag-e-expand yung mga disciples, pupunta yung mga disipulo niya sa iba't ibang lugar. Tama ba? At kung titignan niyo po yung preparation ni Jesus Christ, hindi naging madali. Nung papunta siya sa krus, ano pong nangyari? Bago po siya ipako sa krus, nag-pray siya nang nag-pray. Ang prayer niya, ito po. Ito yung pinaka-touching na prayer. Lord, sabi niya, kung pwede lang. Lord, kung pwede lang.
tanggalin mo po ito, itong sarong ito. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo during that time? Kasi alam niyo po, sobrang hirap, sobrang sakit ang mararanasan niyo during that time. And that is the physical reaction ng ating Panginoon Jesucristo. During that time, 100% tao siya eh. And at the same time, 100% God. Di naman pwedeng mawala yung pagka-Diyos niya during that time. Amen po ba? Nagre-react yung katawan niya, Lord, baka pwedeng tanggalin mo ito. Pero alam niyo, sabi ng Espiritu, hindi. Hindi pwede. Kita niyo po doon, pero hindi po yung kalooban ng katawan ko, ng flesh ko. Ang sabi niya doon, not my will, but yours. Your will be done. That is the perfect answer. No? That is the perfect reaction kapag tayo po ay may mga pagbagsak sa buhay. Tama ba? Kung sa tingin natin, minsan parang wala ng pag-asa, ano yung pinakamagandang reaksyon? Lord, alam mo naman yung capacity ko. Hindi ko kakayanin ito. Yung salitang, your will be done, ano niyo pong ibig sabihin nun? Kailan lang na-realize ko. Inatake kasi ako ng stress. Kasi nga, nagkasunod-sunod eh. Ang sabi sa school namin, no other way. No more chance. You have to go back to the Philippines. And if you want to come, then you apply for another visa if you want to pursue your PhD. Sabi ko, Lord, nagpre-prepare na nga, tapos na nga yung dissertation eh. Ang laki ng gastos. Ang laki ng gastos. Tapos sasabihin sa'yo, finish. Go back to the Philippines. Sinong sinong hindi matcha-challenge? Grabe naman yan, yung preparation. Tapos ang daming mga kailangan ayusin, may mga conference, may mga inaayos tayong, sabi ko, ba't ganito? So physically, kita nyo, medyo pumayat ako. Di ba? Parang ako lang ata nakakakita. Sabi ko, alam nyo po, ang isa sa mga nakita ko, surrender. Surrendering our will to God is so powerful. That day, dalawa kami mag-asawa. Ewan ko kung na-share niya. Sabi niya, pray tayo. Sige, pray tayo. Siya nag-pray, nakaganyan. Ako naman nag-pray, nakaganyan. Out of the pray tayo. Pray tayo. Sige, wala tayo. No choice na eh. Anong prayer natin? Ang prayer natin, that the Lord will going to give us peace. Hindi mawala yung joy. Sabi, pray tayo. Sige. Yun lang. Yun lang. Pray kami, Lord. Baguhin mo yung puso namin mag-asawa. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Lord, ayaw namin maging malungkot. Gusto namin maging masaya kami mag-exit sa Korea. Yun lang yung prayer namin. Lord, baguhin mo yung puso namin. We surrender our worries to you, Lord. Baguhin mo yung kaisipan namin. You surrender our will to you, Panginoon. Sana huwag mawala yung kagalakan. Lord Jesus, sige, pray. Tongues. Alam niyo po, pagpunta namin sa eskwelahan, walang policy ang eskwelahan na ganon. Ito po yung pulisiya nila na sabi nila, we don't have any policy para magawa ng paraan yan. Pero, hindi namin alam, sabi ng sekretary, hindi ko alam kung bakit hindi kita nireport sa immigration na dapat nireport ka na namin. May nag-hold eh. Ha? Nandun ka, di ba? Sinama ko kasi sila eh. Sabi niya, may nag-hold eh. Ano bang ginagawa mo? I'm a pastor. Proud to be a pastor. Really? Yung isa, pero yung professor ko, alam niya nagpapastor ako. Yung isa, hindi. Hindi ko alam. Kasi may mga estudyante dito, pag nire-report talaga namin eh. Pero ako, hindi kita nire-report. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, why? Alam mo kung bakit? Because the whole church is praying for me. Talaga. The whole church is praying for me. Kami mag-asawa, nagpe-pray kami. And this is the vision of the church, sabi ko sa kanya. And the Lord is using us right now sa ubasan niya. Talaga, sabi niya. Tapos, sabi niya, may mga pag-uusap,
Then sabi niya, dahil walang ganyang policy, supposedly uwi ka na. Pero gagawa kami ng paraan. Gagawa kami ng bagong polisiya na pwede ka ulit mag-enroll para sa isang semester para makapag-defense ka this coming December. Nakita niyo po yung biyaya ng Panginoon? Yung prayer, wala na eh. Wala na eh. Walang alam niyo naman po ang Korea, pag polisiya, pag rule talaga yan. I-apply nila yan. So ano po yung nangyari doon? Grace. Anong ibig sabihin ng grace? You don't have any choice. Hindi mo deserve yan. Tama ba? We don't deserve that. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng pagkakataon. We don't deserve that. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo, hindi naman natin deserve na maranasan yung mga blessing na meron tayo ngayon eh. Pwede namang hindi tayo piliin ng Panginoon. Tama ba? Pero pinili ka niya ngayon na nandito. Marami mga tao ang pwede niyang ilagay sa position na yan, sa ministry na yan. Pero salamat sa Panginoon kasi ikaw pinili niya para paglingkuran siya sa ministry na meron ka. Amen po ba? Kaya wag mo ikukumpara yung buhay mo sa ibang tao. Ikaw ay very special among others. Pag wala ka na, pag namatay ka na, wala nang kagaya mo. Amen po ba? Fall to rise. That is the message. At alam niyo po, mahaba ito. Pero kung nakuha niyo yung pinakalaman ng kwento ko, yun na yun. Amen po ba? The Lord is so amazing. Amen po ba? May mga pagbagsak emotionally. But when you try to surrender everything to God, at the end of the day, at the end of your prayers, at the end of your... Kaya minsan, meron ako nakita, no? Pag tayo bumabagsak, doon lang nagiging banal ang kalupaan. Tama ba? Sa mga panahon na kung saan tayo hirap, doon nagiging banal ang ating mga tuhod. Nakuha niyo po ibig sabihin? Kasi pag may mga panahon na tayo sobrang hirap na hirap, gulong-gulo, doon lang tayo malapit sa Panginoon. Lumuluhod tayo sa Kanya. And kaya nga po, hinahayaan ng Panginoon, tayo po ay mag-fall emotionally. Hinahayaan niya na tayo mag-fall physically, spiritually. Yes, pag may mga katigasan tayo ng puso ng ulo, hinahayaan niya, sige lang, yan yung pinili mo, sige, I will let you do that. Pero sisiguraduhin ko, na at the end of the day, babalik ka rin sa akin. Nakuha niyo po? Pero, sa mga pagbalik natin sa Kanya, He will surely make us stronger than before. Kaya ngayon, tignan niyo po, no? Lumalago kayo, lumalago tayo sa biyaya ng Panginoon. Naiintindihan natin kung bakit natin ginagawa ang paglilingkod. Amen po ba? Because of the grace of God. Ang topic natin for today is in the book of Acts. Ito, sabi sa akin ni Sam, ang ganda ng pastor nung natin akma doon sa season. Actually, akma sa akin kasi sabi ko itong month na to, ang dami kong pagbagsak. dahil sa mga problema, pero sabi ko, nakita ko yung biyaya ng Panginoon and I want to preach this. Gusto kong i-share yung blessing. Acts chapter 9 verse 1 to 5. Ganito, sinasabi niya. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threat against the Lord's disciple. He went to the high priest. Tignan niyo po ito Maging sensitive kayo sa mensahe. Dito pa lang sa salita ng Panginoon. Sabi niya, he asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belong to the way means belong to Jesus Christ, ang sabi niya, whether man or woman, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared, okay, so from verse 1 to 2, makikita ninyo dito, para may idea po kayo bago tayo pumasok sa main points, makikita niyo po dito na may proseso, may process. Kahit yung paghuli sa mga Kristiyano during that time, Paul was able to ask permission from the authority. So malinaw kasi yung vision niya. Yung mission niya. Ang mission niya ay para hulihin. Alam niyo po kasi ang kaisipan ni Paul during that time, yung mga Kristiyano na tagasunod ni Jesus Christ, wala sa tino. Wala sila karapatan na gawin yon. Kasi nga, naniniwala sila na mayroon lang isang pananampalataya during that time. Dumating si Jesus Christ. Lahat na bago. May Savior, may Jesus. Ano ito? So ang isip ni Pablo, mali sila.
eto, kami ang tama. Kaya pupunta doon si Pablo, hihingi ng basbas, ng authority para pag-uulihin, pahirapan, i-persecute yung mga Kristiyano during that time. Nakuha niyo po? Malinaw sa kanya, mali itong mga Kristiyanong ito. I mean, itong mga follower ni Jesus. Mali sila. Okay? Kami lang ang tama. So pag kukuha ako ng permission para sila ay hulihin. Okay? Tingnan natin. In verse, sabi niya, as he neared, so klaro, okay? Klaro yung mission niya. Hulihin, patayin kung may chance. So, hindi naman sinabi doon, pero talagang maraming mga na-persecute, no? Ang mga Kristiyano during that time. Sabi niya doon, he neared Damascus on his journey. Suddenly, a light from heaven flashed around him. Okay? Nakuha niyo po yung part na yan. Sabi niyan, he fell to the ground and he heard a voice say. Nakita niyo yung salitang he fell. Okay? Siya ay lumuhod, pwedeng bumagsak, depende sa interpretation niya yan. Pero sa akin, noong nakita niya yung ilaw, okay? Bumagsak sa kanya, lagay sa kanya mata, no, ng Panginoon. Ano pong manifestation? Ano nung nangyari doon? Napaluhod siya. Minsan, sa buhay po natin, no, kailangan nating makita talaga yung katotohanan ng Diyos para tayo po ay lumuhod. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi doon, he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Bakit mo ako pinahihirapan? Bakit mo ako pinipersecute? Ano? Kaya pag may mga Kristiyano, ngayon sa Sudan ata ngayon, napakarami mga Kristiyano ang pinapatay. You preach the gospel, papatayin ka nila. Pagbababariling ka nila, ilang libong tao ngayon ang namamatay sa hanay ng mga Kristiyano doon sa lugar na yun. Kaya mapalad po tayo kasi malaya tayong mag-rent ng church, mag-worship, malaya tayong itas ang ating mga kamay, walang persecution. Pero minsan tamad pa tayong magsimba, tamad tayong mag-pray, tamad tayong magbasa ng Bible. How much more yung mga tao doon na para lang makapagbasa sila ng Bible, kailangan nilang magtago. Para lang makapag-worship sila, kailangan nasa basement sila. Tayo din naman nasa basement. Pero hindi tayo nagtatago. Amen po ba? So yun yung situation during that time. And sabi niya dito, why do you persecute me? Tapos na-realize niya, who are you? Lord, ikaw ba yan? Sabi niya, yes, I am Jesus whom you are persecuting. He replied. Babasahin niyo po yan. Pakaganda ng kwento. Meron akong inihandang video dito. May time pa ba tayo? I need to finish 1:20. Tapos na tayo eh. Kaya ba? Sige nga. This is the story about a boy from Henryville, Indiana. In 1895, when he was 6 years old, his father passed away. His mother had to start working in a tomato cannery, leaving him to cook and care for his siblings. Life hit him hard at a very young age, and because of the difficult situation he faced, he had to work as a farmhand at the age of 10. When he was in 6th grade, he dropped out of high school and left his home. He started working as a painter of horse carriages. When he was 16, he faked his age to enlist in the US Army. After being honorably discharged a year later, he started working as a railway laborer and studied law at the nearby university, until he ruined his legal career by getting into a fight. He was forced to move back in with his mom and get a job selling life insurances. After some time, he got fired for not following orders. Some years later, he established a ferryboat company, and it was an instant success. Later on, he tried cashing in on his ferryboat business to create a chemical lamp manufacturing company, only to find out that another company was already selling electric lamps, much better than his company's lamps. All this hardship in life, but this guy wouldn't give up. He moved to work as a salesman for a tire company. But again, he lost his job when the company closed its manufacturing plant. By the age of 40, he met the general manager of an oil company, who asked him to run a service station for him. But the station had to close down again
as a result of the Great Depression. That same year, the Shell Oil Company offered him a service station, rent-free, in return for paying the company a percentage of sales. He started operating the service station and also began to serve chicken dishes and other simple meals for people who were stopping by at the station. His pan-fried chicken soon became a favorite with the people of the area and made him famous in the region. A few years later, he took out the station and started a proper restaurant. After fairly succeeding at this venture, he started to advertise his food, and to his shock, an argument erupted out of the blue with a local competitor and resulted in a fatal shootout with one of his employees dying. 4 years later, he bought a motel next to his chicken restaurant, hoping for better business. But it caught fire and burned down to the ground together with his restaurant. Yet this ambitious man rebuilt and ran a new motel with a 140-seat restaurant until World War II forced him to close it down again. When war had ended, he tried selling his recipes to other restaurants. His recipe was rejected 1,009 times, when finally, in 1952, he sold his secret recipe, Kentucky Fried Chicken, for the first time to the operator of one of the city's largest restaurants. It quickly became a hit, and as a result, several other restaurant owners franchised the concept and paid him 4 cents per chicken. However, good times didn't last very long. His own restaurant was crippled when an interstate highway reduced customer traffic. He sold it and was left only with his savings and $105 a month from Social Security. So finally, he pursued his dream to franchise his chicken concept nationwide and traveled the US looking for suitable restaurants. He opened a new restaurant and a company headquarters in 1959. He often slept in the back of his car, he visited restaurants, offered to cook his chicken, and if the owners liked it, then he negotiated a franchise right. In 1965, at the age of 75, he was just getting started. After years of rejection, failures, misfortunes, Colonel Sanders' franchise approach became highly successful. KFC was one of the first fast food chains to expand globally, opening outlets in Canada, UK, Mexico, and Jamaica by the mid-1960s. The Colonel remained the company's symbol after selling it. He traveled over 400,000 kilometers a year, visiting KFC restaurants and delighting customers around the world. At the age of 90, Colonel Sanders passed away. At that time, there were around 6,000 KFC locations in 48 different countries. In 2018, there were 22,621 KFC restaurants worldwide. If you are overwhelmed by rejection or discouraged by setbacks, remember the story of Colonel Sanders, a 6th grade dropout, fired from multiple jobs, ruined his legal career, set back by the Great Depression, fire, and World War II. And yet, he became the world's most famous cook after reaching retirement age. Colonel Sanders, the creator of one of the largest fast food chains in the world, was many things. But above all, he was a great success story. With his story, we can learn that despite of thousands of rejections and misfortunes, how dedication, along with hard work, can create success, regardless of age. Thanks for watching, and stay blessed. Hallelujah. Ilang beses na tayong na-discourage. Ilang beses na tayong bumagsak. Ilang beses na tayong napahiya. Ilang beses na tayong umayaw, magpatuloy. Ilang beses na tayong inayawan. Ilang beses na nating inayawan ang calling natin. Maybe many times. I don't know. Ito pong kwentong ito ay realidad. Maraming beses siyang inayawan, maraming beses siyang nahirapan. Pero sabi doon, 1,009, nabilang pa nila, no? Pero at the end of the day, nakita po natin that because of His will to go on to pursue. Meron kasi siyang vision eh. Ano pong nangyari?
isa sa po siya sa pinakamatagumpay na tao sa balat ng lupa bago siya mamatay. Sayang lalo na pag nakilala niya ang Panginoon siguro. Now, what is the point? No? Hindi ko connect po natin ito sa ating pong message for today. I do believe, sabi diyan, God sometimes allows a fall to awaken us to His calling. Naniniwala ba kayo doon? Inaalaw ng Panginoon sa hanay natin, sa ating mga Kristiyano, particularly in the context of Christianity. No? Inaalaw ng Panginoon sa bawat individual na tagasunod niya na bumagsak ka para mas makita mo that that God wants you to become a better person. Pero hindi pa ba better, Panginoon, na ako'y naglilingkod sa iyo ngayon? Pero alam niyo po, naniniwala ako na habang tayo po'y tumatanda, ang gusto ng Panginoon nagle-level up tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tama po ba? Kaya nga yung mga pagbagsak, okay lang yan. Tayo namang mga nakakakita, huwag nating i-condemn. Tama ba? Ang kailangan dyan ay grace, yung pagmamahal, yung pagkalinga. No? Kaya ka nandyan para tulungan siya. Amen po ba? I do believe God allows us to fall so that we can be awakened for His calling, for our calling. Meron kasing pagkatawag si Lord eh. Meron tayong mga personal calling na tinatawag. Hindi tayo pare-parehas. Kasi kung pare-parehas tayong pastor, sino mga membro ngayon na nandyan na nakikinig sa pastor? Tama ba? Kung pare-parehas tayong drummer, di lahat tayo dito nagda-drums. No? Kung pare-parehas tayong businessman, sinong bibili? Tama ba? Kung pare-parehas tayong missionaries, lumalabas ng outside church, kung sino magkikare sa church. So meron po tayong kanya-kanyang pagkatawag. Amen po ba? When the Lord allows us to fall, remember mga kapatid, He will make sure that everything will become beneficial for you and for me. This will become a stepping stone. Magiging paraan ito, magiging hagdan ito, no? Para maranasan natin yung breakthrough na ipinangako ng Panginoon, not through the effort na ginagawa natin, but sa pamamagitan po ng grasya, yung grace ng Panginoon. You will fall so that you will experience the grace. Naniniwala ba kayo doon? Walang grasya kung hindi ka nasa ibaba. Tama ba? Kaya salamat sa Panginoon kasi dinala tayo ng Panginoon dito. Ang daming mga pagkukulang natin sa Kanya, pero at the end of the day, nakita po natin yung biyaya ng Panginoon ay laging nariyan. Huwag tayong mababahala kung punong-puno ng pagkakamali ang ating nakaraan. Marami sa atin, punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasamaan, pagkakamali ang ating mga likod, ang ating mga nakaraan. But don't worry. Huwag kayong mag-alala. As long na kayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, ang sabi niya, patatawarin niya tayo. Hindi lang yon, lilinisin at kakalimutan ng lahat ng ating mga pagkakasala. Amen po ba? Ang sabi niya doon, always remember that God allows to fall for us to experience His grace. Amen po ba? Amen. So, Pastor, what will be ano ba yung purpose ng grace na ito? No. Fall to rise. You need to fall so that you can experience His grace. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sabi dito, unang puntos natin, yung grace na nararanasan natin o ipaparanas sa atin ng Panginoon, kapag tayo po dumating sa time na para bang, alam nyo, hindi kasi natin maiwasan minsan, no? Maraming mga leaders, mga Christians na kapag okay na lahat, stable na. Stable na ako, Pastor. Okay. Hindi ko na kailangan ng church. Hindi ko na kailangan ng fellowship. Okay na ako, magaling na ako. May mga ganung tao, tama ba? And most of the times, marami pong mga Kristiyano o mga nasa loob ng simbahan o nasa leadership bumabagsak. Because inaalaw ng Panginoon na tayo po ay bumagsak
para makita natin na that is not the way of the Lord. That is not the direction of the Lord that God wants us to go through. Amen po ba? So God allows us to fall to experience the grace. So yung grace na yan, unang-unang sabi dyan, grace interrupts our wrong directions. Sabihin nga natin, wrong directions. Minsan po, pag nasa top na tayo, ang dami ng mga opportunities dyan. Diba? Ang dami ng mga opportunities. Ang alam natin, wow, salamat Panginoon, sa iyo lahat galing ito. Pero minsan may mga opportunity na mali ang direksyon, hindi na pala direksyon papunta sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? In Acts chapter 9, verse 3, sabi doon, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Ang purpose ni Paul, malinaw sa kanya na mali ang ginagawa ng mga followers ni Jesus Christ. Malinaw yan. Amen po ba? Na sila against doon sa kalooban ng Diyos. Mali ang ginagawa nila. Idolatry yan. So ang kailangan kong gawin, humingi ako ng payo, humingi ako ng direksyon, ng permit sa gobyerno para paghuhulihin ko yung mga followers ni Jesus Christ. Malinaw. Tama po ba? Klaro sa kanya. So merong direksyon na pupuntahan si Apostle Paul during that time. Hindi pa siya apostle pala, si Saul. Di ba? And then, suddenly, kumilos ang Panginoon. A light from heaven flashed around him. Nagkaroon po ng redirection. Pag merong pagbagsak at nagkaroon ng intervention ng Panginoon, diyan pumapasok ang redirection. Inaayos ng Panginoon yung buhay natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano man yung mga pagbagsak mo, i-acknowledge mo si Lord, i-redirect ka niya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Amen po ba? Saul was confident in his mission. Zealous, but misguided. Minsan ganun tayo eh. Very confident tayo na tama yung ginagawa ko para sa Panginoon ito. Pero minsan, iba pala yung direction. At the end of the day, bumabagsak po tayo. Amen po ba? Kaya dito naman pumapasok ang Panginoon, yung grace niya, ipinapakita niya sa atin, not to destroy us, but to redirect us. Kaya hayaan nyo lang, pag medyo nasaktan tayo, it's okay. Hayaan nyo lang kapag inaayos tayo ng Panginoon, it's okay. Wala namang pag-aayos na hindi masakit. Nakita nyo po ang isang halaman na sa tabi ng bahay. Itinanim mo yan, and you are expecting that plant to what? To produce fruit, to produce flowers, o hindi man para mas maging maganda yung hulma niya. At para mapangyari yan, kailangang dumaan ka sa proseso. Minsan, ipoprone ka ng Panginoon. Tama ba? Aayusin ka, lilinisin ka, tatanggalin yung mga masasamang branches mo na hindi nakakatulong. Ganon din po sa buhay natin. Para tayo maging maayos, may mga pagputol, may mga pag-alis ng mga karakter na kailangan nating alisin. Amen po ba? Amen? Ang sabi diyan, God often steps into our journey sa mga buhay natin to stop us from what? Yung tinatawag nilang self-destruction. Hindi lahat ng opportunity na meron po tayo nakakapag-build ng spiritual na buhay natin. Minsan nakakapaglayo na pala sa relationship natin sa Panginoon. Hindi lahat ng mga opportunity na magaganda na very beneficial sa ating pong mga buhay ay nakakapag-build ng relationship sa Panginoon. Minsan pala, mas yun na yung ini-embrace mo. Mas yun na yung binibigyan mo ng time at wala na sa Panginoon. Hindi na si Lord. Kinukuha niya yung attention. At doon pumapasok ang Panginoon. Redirect ka niya. Hindi po yun madali. Sometimes, the fall is not punishment. Tatandaan niyo po yan. It is a protection. Pag inalaw ni Lord na bumagsak po tayo, mapahiya tayo, kung naiintindihan mo na ito po ay kilos ng Panginoon, embrace it. Because at the end of the day, maaayos ka. You will glow, you will grow, you will be blessed. Because when you are blessed, others will see God in your life. Amen po ba?
In Proverbs chapter 14 verse 12, ang sabi doon, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. So anong kailangan natin gawin? Let us pray to God for what? Discernment. Lord, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba, Panginoon, yung paglilingkod ko? Ayusin niyo po, Panginoon, yung buhay ko. Ayusin niyo yung character ko. Ayusin niyo, Panginoon, yung help me to be disciplined spiritually. Isaiah chapter 30 verse 21, sabi doon, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Naniniwala po ako na kapag nasa atin ang banal na Espiritu, pag dumating tayo sa punto na para bang masasaktan natin ng Panginoon, bubulungan tayo ng banal na Espiritu. Bubulungan niya tayo. Yan po ang tinatawag nilang discernment. Without God's discernment, mawawala tayo. Amen po ba? Mawawala tayo. Mapapahamak tayo. Amen po ba? So what is our words? Ano po yung dapat natin makita? I would like to say, when grace interrupts, kapag naranasan natin yung grace ni Lord, tatandaan nyo po, no, that this grace comes from the Lord, not for us to be broken at hindi na po maayos, but for us to be broken so don't resist it, mga kapatid, because it's God saving you from a dead-end road. Ang pangako ng Panginoon ay magandang buhay. Amen po ba? Magandang buhay, masagana sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero let us pray, mga kapatid, habang nandito tayo sa mundong ito, may mga pangangailangan tayo. Kaya nga po, alam niyo po, lagi kong sinasabi sa mga kinakausap ko, you pray na bigyan ka ng wisdom ng Panginoon on how to choose, how to do things sa mga bagay na ginagawa ninyo. Particularly sa mga nagbe-business, sa mga nagme-ministry. Tignan ninyo, talaga bang yan yung kalooban ng Panginoon? Na lumalago ba talaga kayo? Napapalapit kayo sa Panginoon? Amen po ba? Mas lalo ba ninyong minamahal si Lord? Kasi alam niyo po, isa sa mga nakikita ko, sa mga taong totoong lumalago, sila yung mga taong mas lalong nagpapakumbaba. Amen po ba? Sa mga taong totoong nakikilala si Lord, sila yung mga taong mas lalong nagiging mapanalanginin. Amen po ba? Yung mga silent, sila yung mga malalalim. Tama ba? Pero yung mga yan yung mga mabababaw. Hindi naman lahat daw. Pero yun yung sinasabi ng Bible eh. Amen po ba? So the more you are growing, it will manifest. Magmamanifest yan sa ating po mga karakter. Magmamanifest yan sa ating mga prayer life. Magmamanifest yan sa ating mga paglilingkod. Amen po ba? Magmamanifest yan sa ating mga commitment. Mas lalo mong inaayos ngayon. Dahil mas nararanasan mo yung biyaya, yung grasya ng Panginoon, pag nag-serve ka, you're going to do the best. Amen po ba? Pag nag-play ka ng instrument dito, ibibigay mo talaga yung pinaka-the best mo. Amen po ba? Amen. You want to glorify the Lord, di mo naman ibibigay yung pinaka-least. Tama ba? Ay, ibibigay mo yung pinaka-the best. Amen. Si Lord, He gave everything for us. Yung buhay niya, ibinigay niya. Hindi niya man sinasabing pati yung buhay natin, ibigay natin, patayin natin, ibigay sa atin sa Kanya. Hindi yung ganoon. Ang sinasabi niya, yung puso natin. Amen po ba? How do we express the love, the grace of God na nasa atin sa pamamagitan ng ating pong mga paglilingkod, sa pamamagitan ng ating pag-abot, sa pamamagitan ng ating pagpupuri? Meron pong pag-level up. Amen po ba? Amen. Pangalawa, ano ba itong grace na ito? Alam niyo po ba, kapag tinamaan tayo ng grasya ng Panginoon, it humbles us. Why? To hear God's voice. To hear God's voice. And personally, talagang nakita ko po ito. May mga kayabangan kasi tayo minsan. Sabi natin, Lord, stable na kami sa Korea. Pero minsan, pakakabahin ka ng Lord. Stable ka dyan. Nagiging prideful ka na. No? Masyado ka na nagiging confidence. Nagiging ano mo na ang Korea.
Di ba? Minsan, tinatakot tayo. Anytime, pwedeng mawala yan. Tama ba? Yung mga pinaghirapan natin, pag sobrang yabang natin, pwedeng bawiin ng Panginoon yan. In just, kayang lahat gawin ng Panginoon para tayo po ay mai-humble. Amen po ba? Amen. So, grace humbles us to hear God's voice. Pag sobra-sobra na po tayong prideful, hindi na natin nakikita yung kalooban ng Panginoon at alam natin na kaya natin, minsan na diyan pumapasok yung intervention ng Panginoon and He really humbles us. Ang sabi sa Acts chapter 9 verse 4, He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Hinayaan ng Panginoon na bumagsak si Paul. Ang alam kasi ni Pablo, very confident siya na tama siya, pastor eh. Ang alam niya, tama siya. Tama yung ginagawa ko, mali yung ginagawa ng mga followers ni Jesus. Dapat hindi yan. Tama ako, confident ako, kaya paghuhulihin ko sila. Pero sabi sa Bible, sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, he fell, the Lord allow him to fell to the ground. Why? So that he will realize that his direction is not the right direction. Amen po ba? So hindi lahat ng mga direksyon natin ng paglilingkod minsan tama. Kaya nung kailangan natin gawin everyday, pag-pray natin, Lord, tulungan niyo po ako, baka mamaya mali na yung puso ko. Mali na yung way of serving ko. Mali na yung ginagawa ko. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon. Huwag tayo magpakampante. Kaya everyday, you pray, you pray, you pray. Amen po ba? Ang tanongin mo ang katabi mo, gaano ka katagal nagpipray sa isang araw? Alam niyo po yan ang pinaka-foundation natin. It is not about worship. Hindi eh. Hindi worship eh. Hindi ako naniniwala na worship. Ang pinaka-first foundation natin is that for us to go down in prayer. Kneel down in prayer every day. Yes, you can do worship while praying. You can do praying while, you can do worship every day. Okay lang yun. Pero, alam nyo, the word, yung salita ng Panginoon at yung pananalangin, yan po ang pinaka dapat nating ginagawa. Yung pagbimisyon, okay yan. Pagpapaayos, kaya nag-aayos naman tayo ng church. Dati hindi ganito yung church namin, pastor. Pero nung rinidirect kami ng Panginoon, nagkaroon ng transformation. Naintindihan ng mga tao that they need, the Lord need their commitment. Nag-commit yung mga tao, nag-commit tayo lahat sa Panginoon. Nag-upgrade tayo. Maging yung mga sarili nyong pera, pinagamit nyo sa Panginoon, ibinigay nyo sa Diyos. Di naman, gamit nyo yan. Why? Because you realize that doing something for the Lord, hindi yan sayang. Tama ba? Hindi yan sayang. Merong laging kapalit na ibinibigay ang Panginoon. Okay, so bilisan na natin. Ang sabi diyan, pride keeps us standing tall, but grace brings us low so that we can finally listen. Finally listen. Kaya lagi nating i-check, may pride ba ako? Pag sinasabihan ako ng leader ko, lagi ako nagre-react ng mali. Okay? Doon pala makikita mo na yung pride. Di ba? Amen po ba? Lalo na yung salita ng Panginoon. Pag binasa mo yan, makikita mo talaga kung sino ka. Ma-humble ka talaga. Amen po ba? The ground becomes a holy place kapag yung intervention ng Panginoon ay naranasan po natin. Ang sabi diyan, God knocks down. Yan. God knocks down us. Okay? It is a kind of invitation, not a rejection. Kapag kimuili sa Panginoon at hinumble niya tayo, huwag niyong isipin na tayo po ay ayaw ng Diyos. Tayo po ay iniitsupwera ng Panginoon. It is the way of God for us to be invited to come to Him. Amen po ba? Amen. James chapter 4 verse 6. Ang sabi doon, God opposes the proud but gives grace to the humble. So sa ang pakiramdam natin, parang napahiya tayo sa kilos ng Panginoon, napahiya tayo sa salita ng Panginoon, na-rebuke tayo sa preaching ng pastor,
Huwag tayong magtatampo. Huwag nating isipin na, Pastor, pinapatamaan na naman ako. Ano niyo pong magandang respect? Ganun kasi ako dati. Itong pastor na to Preach ng preach Ganun ako dati, totoo. Alam niyo po ang magandang reaction dyan para mag-grow tayo? Once na rin narinig mo kasi masasaktan ka talaga Alam niyo pong magandang reaction? Nasabihin ko, Lord, forgive me. Salamat sa word. Turuan mo yung puso ko. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Alam niyo po ang mangyayari? Mag-grow ka. Totoo, mag-grow ka. Hindi naman para sa pastor yun Hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo yun. You will see, you will grow. You will experience growth. Amen po ba? In Psalm chapter 46, sabi doon, those who listen, they will have the what? The peace. Kaya sabi doon, be still and know that I am your God. Ako yung nagsasalita. Hindi si pastor, hindi yung leader mo, kundi ako. Makikita mo naman yun kung tama Rooted sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Amen? And sabi dyan, sometimes God let us fall, not to break us, but to what? But to bring us to a place where we can finally hear Him. Hanggat kasi hindi mo nararanasan ng mga sakit, hanggat hindi mo nararanasan ng mga pain na yan, minsan, ang hirap-hirap lumapit sa Panginoon. Kaya kami, tignan mo, naranasan natin yung ganon. Doon talaga kami nag-pray mag-asawa, Lord, give us peace. Hinaayaan ni Lord yung mga bagay na yan para tayo po ay lumapit sa Kanya. Ano yung mga bagay na meron tayo ngayon na kung saan sobrang hirap? Alam niyo po, kapag sobrang hindi mo na kaya, wala naman tayo bang pupuntahan Balik tayo sa Kanya. Luhod tayo. Amen po ba? Bilang mag-asawa, alam niyo po may mga bagay na hindi kayo mapagkasunduan. Hindi na nyo, huwag na nyo isipin yun. Isipin ninyo, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Huwag na natin pagawayan ito. Let's pray. Bigyan tayo ng pagkakasundo. Bigyan tayo ng peace. Bigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan ng mga mag-asawa, magkaibigan, no? Hindi na natin kailangan palalayin ito. Let's go back to God. Amen po ba? Amen. And the last one, grace reveals who Jesus is. Who Jesus really is in our life. Acts chapter 9 verse 5. And sabi doon, who are you? Nakita niyo yung reaction niya? Sabi niya, who are you, Lord? Sabi niya, I am Jesus whom you are persecuting. Amen po ba? Pag dumating po yung punto na yon, tanungin natin, Lord, ikaw ba talaga ito? Kung ikaw to Panginoon, give me signs. Alam niyo, sino dito yung mahilig humingi ng sign sa Panginoon? Kami mag-asawa, recently, Lord, ano bang hihingi nating sign? Ang hiningi naming sign, na ito. Pag yung eskwelahan, hindi pumayag, ibig sabihin, pinapauwi na tayo ni Lord. Yun lang. Sabi niya, sige Lord, okay, ready, magbihis kayo, lahat tayo pupunta sa eskwelahan. Lahat kami, si Kaya, si Aaron, punta kami sa school. Punta kami. Okay? Ang sign, mag-a-agree kayo di ba? Nag-agree kami, okay, ito yung sign na hihingin natin. So wala nang regret. Kapag sinabi ng school, finish. Go back. May bagong mission ng Panginoon. Pahingin namin yung peace kasi may ministry dito Hindi madali. Okay? Doon nandito naman na si Brother Andrew, pwede siyang magpastor. Okay, nandito si Sam. Okay? Nandito yung mga natin. Nandito na yung mga alam kong pwedeng tumayo. Okay, nandito si Len, yung mga preacher. Si Rino, graduate din ng Bible School yan. No? Sila Pastor Christian. Marami Di ba? Hindi natin. Sabi ko, Lord, your will be done. Punta kami sa eskwelahan. Kaya pupunta kami doon. Okay, nagkasundo kami mag-asawa. Okay, yun yung sign Okay, let's go. Hinga ng malalim. Pagdating namin doon, okay, may chance. So, ibig sabihin, sinagot ni Lord yung mga prayers namin. Sabi niya, okay, wala na talagang chance Wala kaming ganyang policy. You have to go back. Pero dahil sa ganito, sa ganun, sa ganyan,
gagawa kami ng paraan para patapos mo yung mission mo dito sa Korea. Amen po ba? So, ganun po kumilos si Lord. The moment soul met Jesus, his perspective changed forever. Ang perspective ni Paul, very clear. That is to what? To persecute the Christians. Malinaw yan. Malinaw yan. Pero nung hinumble siya ng Panginoon, nabago yung perspective niya. Forever, and he became Paul. Ang ibig sabihin, he became the follower of Jesus Christ. He became an apostle of Jesus Christ. Amen po ba? So sabi diyan, grace opens our eyes to what? To the truth. Truth about Jesus Christ. And this truth about ourselves. Pag nakita natin yung grasya ng Panginoon, mabuti ang Panginoon. Okay. So, papatuloy ako sa kasalanan kasi napakabuti niya. Patatawarin niya naman ako. May mga ganong tao eh. Amen po ba? Pero hindi eh. Nakita mo, yung grasya ng Panginoon ipinaranas sa iyo para makita mo kung sino siya. He is holy. He is perfect. He is the Savior. Amen po ba? And then, yung grasya ng Panginoon, in-apply sa iyo, naranasan mo so that you will also see who you are. Makasalanan ako. Diba? Hindi ako karapat-dapat. Ang dami kong pagkakamali. Dapat ako humingi ng tawad. Dapat pala mamatay ako dahil sa kasalanan ko. Pero salamat sa grasya ng Panginoon, meron akong bagong buhay. Nakita niyo po, dalawang litrato. Ang grace na binigay sa atin is not for us to what? To continually sinning. But for us to stop sinning and come before the Lord at hayaan nating maranasan natin ang biyaya niya. And we, sa hanay po natin, in our part, ma-realize natin that we need a Savior. Amen po ba? Amen. Nakita po ninyo ito sa buhay ni Pablo. The fall became the beginning of his identity. He accept God's redirection. And same sa ating po mga buhay. Kailangan po pag nakita natin yung redirection ng Panginoon, tanggapin natin. Minsan napakahirap, minsan sobrang sakit, pero ito yung kaparaanan ng Panginoon para mas maging maayos ang buhay natin habang nandito tayo sa mundong ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, therefore, if anyone is in Christ. Sige nga, sabay-sabay nga natin. Basahin. Ready? Go. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang redirection ng Panginoon, kapag in-embrace mo yan, nagkakaroon ka ng bagong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Sabi sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8, sabi niyon, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Bakit niya ba sinasabi yon? Why? Because he experienced the grace of God. He experienced the transformation of God. Naranasan niyang ma-born again. Nung na-born again siya, ang isinisigaw niya, Lord, not me, but your will be done. Amen po ba? Ang sabi ni Pablo dito, lahat ng mga bagay, at kung babasahin niyo sa chapter 9, yung verse dito, yung verse 15, no? Verse 11, kung babasahin nyo doon, isinabi ng Panginoon doon na, okay, pumunta ka sa lugar na ito, nandoon si Saul, naghihintay, dahil nga hindi siya makakita, ipanalangin mo siya, etong taong ito, gagamitin ko siya, makita niya that he is very special, despite of his life na pinipersecute niya mga Kristiyano, gagamitin ko siya, pagalingin mo siya, ipag-pray mo siya. Naranasan po niya yung transformation, nakakita po siya. Nakita niya, naranasan niya yung miracles. And at the end of the day, makita niyo po yung kwento. Ang sabi ng Panginoon, ipapakita ko sa kanya kung gaano siya maghihirap dahil sa aking pangalan. Ngayon, ang tanong ko, sinong gustong lumapit sa Panginoon ngayon? Sinong gustong mag-serve? Sinong gustong mag-serve? Are you willing to sacrifice your time, your life, your resources, your talents to the Lord? Hindi yan madali. Hindi yan madali, mga kapatid. Napakahirap niyan. Pero nakita ni Pablo that ito yung pinaka-calling niya, ito yung calling niya sa buhay niya para maging kompleto ang buhay niya. Sabi niya, Lord,
not my will, but your will be done. Kaya sabi niya dito, whatever was to my prophet, I now consider loss for the sake of Christ. Lahat ng mga meron ako, wala yan. Lahat ng mga karangyaan, wala na yan. Amen po ba? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Yung magbasa natin dito, for my future. Tama? For my future of my son. Wala namang masama doon. There is no long-term future in this world. That is the reality. Nagtatrabaho tayo dahil kailangan nating mag-survive yung katawan natin. Tama po ba? Tama po ba? Kasi pagdating ng time, mamamatay yan. Alam nga naman na maaga ka mamatay. Di ba? Magtatrabaho ka para mapakain mo yung sarili mo, mapakain mo yung pamilya. Pero sabihin mo sa akin, for your future, we don't have future in this world. Ang future natin nasa langit. Kaya ang dapat nating paghandaan yung mga spiritual na buhay. Paghandaan po natin ang langit. Amen po ba? Nandun ang forever. Wala dito, wala sa asawa mo, maghihiwalay din kayo niyan. Tama ba? Maghihiwa-hiwalay po tayo, lahat tayo mamamatay. Hindi naman pwedeng sabay kayong mamatay. Ewan ko lang, may mga ganun din. Pero of course, ang prayer natin, mahabang buhay. Pero one thing for sure, lahat po tayo papanaw. Lahat tayo mamamatay. So ano pinaghahandaan natin dito sa mundong ito? Material na bagay? Magpayaman? Dumami yung lupa? Dumami ang pera? Maging sikat? Maraming titles? Come on. Lahat ng mga yan maiiwan po natin. Only those things na ginawa mo para sa Panginoon ang mananatili. Yan po ang nakasulat sa Bible. What is the point? Kaya I would like to encourage everyone, ngayon pa lang mga kapatid, itodo na natin ang paglilingkod. Huwag tayong magpabanjing-manjing. Tama ba? The more na mas marami tayong ginagawa sa Panginoon, the more na mas maraming blessing ang naghihintay sa atin doon sa langit. Amen! Amen! Amen po ba? So, lapit na. When grace reveals Jesus, everything else loses its words. You rise again, but never be the same. It's okay na bumagsak, pero tatandaan nyo po, hindi papayag ang Panginoon sa inyo pong pagbangon kasama siya. You will never be the same again. Magiging mas matatag, mas matibay, mas makapangyarihan, mas kapaki-pakinabang. Amen? God, the grace of God doesn't push us down to shame. Tatandaan nyo yan. It brings us down to change. Amen po ba? Amen. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Thank you. May pag-asa. May pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil nakita po namin kung gaano ka makapangyarihan sa buhay ng amin po mga kapatid. Sa amin po mga buhay. That despite, O God, kabila ng mga pagkukulang namin sa iyo, patuloy na ipinaparanas niyo po ang grasya po ninyo. Lord, great, totoo Diyos, yung grace mo, it's something that you have given us not to continue sinning, but to see how better, how far, Father God, your plans for us. Kapag kami, Panginoon, inihiwalay namin ang aming pong buhay sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming pong paglilingkod, pagtatrabaho. Lord, gusto namin yung buhay namin maging mas lalong lumago, Panginoon, spiritually. Because gusto naming mabigyan ka, Panginoon, ng kapurihan. Lord, dalahin ko po, Panginoon, sa mga bawat isa po sa amin dito na may mga calling. Tinawag mo, Lord Jesus, remind them that they are special. Remind them of their calling, O God. Remind them, Father God, that once upon a time, tinawag niyo po sila upang ipahayag ang inyong mga salita. Ipahayag ang kabutihan niyo, Panginoon. Ipahayag ang mabuting balita. Lord Jesus, this church is yours. Walang ibang pangalang may tataas dito, Panginoon. Pangalan niyo lamang. Pray, Father God, tamnan niyo po kami ng inyong mga salita. Marami ng inyong salita, Panginoon. Lord, salamat po. Nakikita po namin, Panginoon, that you are moving in the life of each and every family, Father God, na nandito po sa church na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong
i-shower, Lord, ibuhos ang inyo pong pagmamahal sa mga mag-asawa, sa mga magkaibigan, maging sa mga singles, oh God, sa amin pong mga anak, Lord Jesus. Lord, we want this family, a prayerful family, Panginoon. We want this church, a worshiper church, Father God. We want this church, a missional church, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, gawin kung ano yung kalooban niyo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Thank you, Lord, for redirecting our life. Thank you for the direction, Father God. Thank you, Holy Spirit. Bless your name. We bless your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.